Ilang beses daw tinarget ng mga hacker ang cellphone ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez sa gitna ng mga pag-uusap ng Pilipinas at Amerika sa mga issue ng seguridad. Ayon kay Romualdez, galing ang impormasyon sa intelligence community ng Amerika. May unang balita si JP Soriano. Habang binubuo ang pinakamalalaking kasunduan ng Amerika at Pilipinas na may kaugnayan sa maritime security at pagpapatibay ng kooperasyon sa West Philippine Sea, nagpahayag ng pangamba sa posibleng cyber attack si Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez na isa sa mga nanguna at tumutok sa mga negosasyon. Our relationship with the United States is a very important one vis-a-vis the challenges that we face right now in the West Philippine Sea. So obviously we're vulnerable to this type of cyber attack. Sa isang forum sa isang universidad sa Amerika kamakailan, nabanggit ni Romualdez na tinarget umanong i-hack ang kanyang telepono base sa impormasyon mula sa intelligence community sa Amerika. The information was passed on to me by our friends in the American intelligence community that I was one of those that a target for being hacked, my telephone. And so I remember, I'm sure probably the Chinese ambassador, Ambassador Wang, does not remember, but in one of those occasions, I think it was a Van der Noor in Malacanang, I talked to him. I said it in jest. It was just a joke, but I meant it. That that my phones are being hacked and I can't afford to change my phones anymore. Sa pahayag ng Embahada ng China sa Pilipinas, itinanggi raw ni Wang ang sinabi ni Romualdez. Matagal na din daw na hindi nakikita ni Wang si Romualdez. Hindi raw alam ni Wang kung saan nakuha ni Romualdez ang mga pahayag niya kaugnay sa Chinese hacking issue. Tugon dito ni Romualdez. Of course, it will be denied. It could be private Chinese hackers. We don't know, but the fact of the matter is, and now we have stories in the Philippines about espionage, the Chinese spies that are roaming around. Kabilang sa mga nabuong kasunduan ng Amerika at Pilipinas itong mga nakaraang buwan, ang US Rotational Force Posture ng Amerika sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, ang makasaysayang Trilateral Summit ng Amerika, Japan at Pilipinas sa Washington. Sa mga pulong na ito, nabuo rin ang ilan sa mas konkretong aksyon at tulong ng Amerika para matiyak ang malaya at ligtas na paglalayag sa South China Sea at West Philippine Sea. At dahil sa anyay nakikinig sa kanyang telepono, sabi ni Romualdez na kailangan niyang bumiyahe sa Pilipinas para personal na masabi kay Pangulong Bongbong Marcos ang ilang napakahalagang impormasyon. On very important matters that I have to report to the President, I have occasionally flown back to the Philippines, a 24-hour flight to the Philippines, at my own personal expense, to be able to report to him on matters of paramount concern for our security. Ditong mga nakaraang linggo, ilang Chinese nationals na nasa Pilipinas ang inaresto ng NBI dahil sa mga alegasyon ng pang-espiya o espionage. Tinawag ito ng Chinese Embassy na mga espekulasyon lang. Ito ang unang balita, JP Soriano para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.